panghuli, kasi yamang tayo ay nasa panahon pa ng Hanukkah, no? Hindi hindi na masyadong ano ni ate to, no? Yung Hanukkah, ang isang celebration sa Israel na ginagawa nila kapag ganitong panahon ng winter, no? Sa sabihin, itong panahon ng December, sa Israel kasi ang kalendaryo nila Kislev sila eh. Kaya itong panahon na ito, sineselebrate nila ang tinatawag na Hanukkah. Way back doon sa time ni Christ, merong mensahe si Kristo tungkol dyan. Ang sabi ni Kristo doon sa kanyang gospel, sa Matthew, somewhere in Matthew chapter 24 ata yun. Ang sabi ni Kristo na huwag nawang mangyari na ang pagtakas ninyo ay sa panahon ng taglamig. So yun yung sinabi ni Kristo na sa panahon niya, nagsabi siya ng isang propesiya na may magaganap sa bansang Israel na parang kahindik-hindik na mangyayari na hindi pa nangyayari sa buong kasaysayan na yun. Kaya ang sabi ni Kristo, sabi niya, huwag nawang dumating ang panahon ng inyong pagtakas ay sa panahon ng taglamig. Winter season. So, merong message na tinatawag na winter escape, no? Ang tawag doon, winter escape. Ito ay tinuro na ng ating kapatid, ng ating mentor, Francis. Masyadong detalyado talaga yung pagkakabanggit niya dyan. At dahil sa mas malawak yun, so magbibigay lang ako ng parang recap na kung ano yung naintindihan ko doon sa tinatawag na winter escape, no, yung pagtakas. Tapos doon, so Yun nga. ayan, so yung winter escape nga sinasabi ni Brother Ed, sabi niya nangyari yun kay Titus. Nangyari kay Titus yun. So parang may sinabi niya. So nung ito ay maganap, Lagyan mo sa pima. ilang taon bago naganap? Sana Sana din. mo ba kung kailan naganap yung sinabi ni Kristo na winter escape? Anong taon? Anong taon natupad yung dumating si Titus? 70 AD. 70 AD. Ang nangyari noon, yung 70 AD, dumating si Titus bilang general ng Roma siya. Isa siyang sundalo na general. Na anong nangyari? Pinalibutan niya ang buong syudad ng Jerusalem. Pagkatapos, pinakulang lahat ng pwedeng pasukan ay inarangan nila. Walang pwedeng pumakapasok doon. Sa madaling salita, kung walang pwedeng makapasok doon, wala silang maiinom, wala silang makakain. Masaklap yung nangyari. So, ano ba yung masaklap na nangyari doon? Ang nangyari doon, natupad yung sinabi ni Christ. Kinain nila yung anak nila. Oo, yung sinabi ni Christ na huwag sanang mangyari ang panahon ng pagtakas sa panahon ng taglamig. Ibig sabihin, 40 years after nang mangyari yung sinabi ni Christ na tupad na huwag sana kayong abutan sa panahon ng taglamig. So, nangyari yun after 40 years. Pinalibutan sila ng Roma. So, masaklap yun nangyari dahil kagutom-gutom sila doon. At nung magutom sila ay kinain nila yung kanilang mga anak. Okay, sabi nga ni Brother Francis, inihaw nila yung mga anak nila, yung mga maliliit. Sobrang gutom nila. Sino ba yung unang mamamatay? Yung mga maliliit na hindi kaya tumagal ng ganong walang pagkain. Ninitsyon nila yung kanilang mga anak at yun ang kinain nila. So masaklap yun nangyari sa Israel. So, Mangyayari uli yan sa Triple D. ano ba? Oo, sabi ng ating kapatid, kung ito ay nangyari sa panahon ng Israel bilang babala ni Kristo. Kaya ang tanong niya, ang challenge na tanong ni Brother Francis sino ba yung dapat makinabang doon sa sinabi ni Kristo? Ano ba yung sinabi ni Kristo? Huwag nawang sa panahon ng taglamig ang inyong pagtakas. Ang tanong ni Brother Francis doon, sino ba ang dapat makinabang doon? Kayo, tatanungin ko kayo.
except na lang si ate. Tanungin ko kayo, sino yung sa sinabi ni Kristo na wag sa panahon ng taglamig ang inyong Huwag pagtakas? mo yan sa... Sino ang nakinabang sa sinabi ni Kristo na yan? Malayo. Di malayo ka, te, malayo. Sino ang nakinabang sa sinabi ni Kristo diyan? Sino ang nakinabang? Saan? Sino? Tayo? Ikaw, Ching. Tayo. Ikaw, tayo din. Panahon ni Kristo to. Eh, layo pa ng panahon ni Kristo sa panahon natin. Sa panahon ni Kristo, yung Sabi sabihin, sa panahon ni sa Kristo? panahon ni Kristo, di ba sinabi ni Kristo yan, kausap niya yung mga alagad, di ba? Kausap niya yung mga Mga tao ano, dyan. opos. Ang tanong doon, sino yung mga nakinabang sino ang nakinabang doon sa sinabi ni Kristo? Yung, siyempre, kung sinabi ni Kristo babala yan, kung ito'y pinakinggan nila, Mga- makinabang yun. Hindi sila mapapakinggan. Mga hintil. Yung mga... Apostol. Ha? Apostol. Hindi ah. Sabihin ko na, Sino? noong panahon na sinabi ni Kristo yan, 33 AD. Nung natupad yun, ilang taon? 40 years. Buhay sa tingin nyo, buhay pa ba yung mga apostol doon? Hindi. Meron pa, Pinatay sige. nga yung mga apostol eh. Ayaw. Pinatay sila eh, di ba? Pinatay nga Oo. sila ng Roma eh. Piniresecute sila eh. Ngayon, sino yung nakinabang? Mga Roma. Okay, diretso ito na para hindi tayo tumagal. Ang nakinabang doon, di ba may mga nakarinig Oo. sa panahon na yon. So, yung may nakarinig sa panahon na yon, after 40 years, sino ang makikinabang? Yung mga anak nila. Ah. Ano nyo? Yung mga anak nila ang nakinabang kung sila ay sumunod sa sinasabi ni Kristo. Siyempre, laging sinasabi yun. Darating ang, hula kasi yun eh. Darating ang panahon, sabi ni Kristo. May darating na mag-uusig sa atin. At sabi ni Kristo, huwag sana kabutan tayo na mangyari yun sa panahon ng taglamig. Kung mangyari yun, sabi ni Kristo, kung nasa bubong ka, huwag kang bababa. Kung nasa kabundukan ka, huwag kang bababa. Yun ang sabi ni Kristo. Lumayo ka na, sabi ni Kristo. Ibig sabihin, may masaklap na mangyayari sa siyudad ng Jerusalem. Yun ang ibig sabihin ni Kristo. Kaya, sino yung makikinabang? Yung mga anak. O ngayon, dito tayo sa panahon natin. PTE. Meron bang warning sa atin? Yes. Meron. May warning sa atin. Yung parang katulad din si Kristo noon. May warning din sa panahon natin ngayon. Bakit? Mauulit pa yung nangyari sa panahon ni Titus? Matthew 24 nakalagay. Darating ang, di ba, sabi sa Matthew Great 24 yung Revelation. sinasabi ni Daniel na darating ang tinatawag Kapighatian. anong tawag doon sa Matthew 24? Kapighatian. Darating ang kapighatian. So, mauulit-ulit yung nangyari doon sa panahon ng 70 AD sa kasaysayan ng Israel na mapait na naging karanasan nila. So, kailan ngayon mangyayari? Sa panahon natin ngayon, PTA tayo. Pag sinabing PTA, ano ba ibig sabihin, Joanna? Ano ibig sabihin pag sinabing PTA? Pamilya. Anak. Anak, tama. So, ngayon, sinong makikinabang? Sa ngayon, sino makikinabang nung mensahe natin? Yung babala natin, sino makikinabang? Mga anak. Mga anak. Ngayon, kung paano sa panahon ni Kristo, mayroon ding hindi sumunod. Napahamak yun doon. Ganun din sa panahon natin. Kung mayroong hindi susunod ngayon, mauulit yung nangyari sa panahon nila Titus. Diba? At saan sila pwedeng mapunta? Sa panahon ng tribulation. At dito sa panahon ng tribulation, masaklap dyan dahil kasi, di ba, parang katulad sa panahon ng Israel, pinarang lahat ng pinto, wala silang makain, walang mainom. Mauulit sa tribulation. Wala kang makakain, wala kang na rin mainom. Bakit kaya wala makakain? Kasi sa panahon ng tribulation, tumutunog yung trumpets, may nangyayari sa kalikasan. Namamatay yung mga isda, umiinit ang panahon, namamatay yung mga hayop. So, kung ganun, nagdi-decline yung kanilang o yung commodity nila, o yung sa mga pagkain nila, mga resources nila. Nagdi-decline kasi maraming tao tapos namamatay yung mga hayop. Wala, magkakapusin sila ng pagkain. Parang, kumbaga sa panahon na yan, survival of the fittest, ha?
Swerte mo kung may makain ka sa isang araw, nakakaprasong ganito. Tapos, wala ka rin mainom na tubig dahil sa panahon na yan, sabi, ang tubig magiging kulay dugo. Sabi nga, magiging parang dugo. Paano maiinom yan? So, in other words, wala, sa panahon ng tribulation, Mahirap. mahirap na kalagayan. So, ang sabi nga kung paano sa panahon ni Kristo ang nakinabang ng mga anak. Para sa panahon natin, pwede rin bang ganon din ang sitwasyon? Ang anak din na makikinabang kung susunod sila. Ano ba yung dapat sundin ng mga anak natin ngayon? Yung mga instructional tungkol sa hukom. Yung mga ginagawa natin para sa hukom. Kung yan ay gagawin natin, kung yan ay susundin natin, maisasalba tayo doon sa tribulation. In words, hindi tayo pwede makarating doon kung sumunod tayo. Ngayon. Kasi ano ba yung kaligtasan natin? Bago dumating ang tribulation, Sister Len, ano mangyari? Bago dumating, rapture. Rapture. Yan ang pag-asa natin. Kasi pag hindi tayo napasama sa rapture, pasok talaga sa tribulation. At mararanasan ng tao ng maiiwan yung sinasabi ni Kristo na nangyari sa Jerusalem, mauulit lang muli dito sa panahon natin, sa mga huling araw. Kaya, habang may panahon pa, kailangan sikapin natin na yung instruction na binibigay sa atin, magawa natin. So, this coming 2025, kung may mga lapses, may mga failures tayo, dito sa panahon ng Ayusin natin. taon ng 2024, kung ika nga sinasabi nila, magkakaroon tayo ng tinatawag na resolution, yung New Year's o yung resolution ng bagong taon. Kung magkakaroon tayo ng ganyan, maganda yung magsimula tayo sa panibagong araw at panibagong taon. Hindi na yung kopyahin pa natin yung nakaraan. Halimbawa, year 2024, ganito tayo. Sa Dapat Panginoon, di ba? nagpa-progress. Pa-progress na. Medyo mahina tayo, medyo parang relax tayo, ganun. Pagdating kailangan ng 2025, magsisimula ka ulit na paglakad yun. Kasi sa atin naman, ang Diyos kasi, hindi naman niya tinitingnan ng nakaraan eh. Pero hindi niya binabaliwala yun. Ibig sabihin, hindi titingnan ng Diyos yung nakaraan mo kung nagbago ka sa panibagong, Papatuloy ka. nagbago ka sa unang pagpasok ng taon. Nagpapatuloy ka, lumalaban ka. Ibig sabihin, nagsisikap ka kahit sabihin natin hindi ka ganun kapulido, no? Pero at least pinapakita mo sa Diyos na nagsisikap ka. Yes. Hindi mo pinababayaan. Nagsisikap tayo sa pananampalataya natin. Pinapalago natin yung pananampalataya natin na hindi katulad ng iba na medyo mataas ang maturity, ganyan. Tayo mababa pa kasi hindi nga tayo ganun hindi tayo ganun sabihin natin kasigahin. Pero kung nasa puso natin, nasa panibagong pagpasok ng taon ito, magsisikap tayo, ipapakita natin sa Diyos, titignan ng Diyos yan. So, doon sa bawat hakbang natin sa panibagong taon na ito, ng panibagong pagsisikap, yung ating mga nakaraan, kalilimutan nyo ng ating Diyos. Hindi, may mga mali tayo, may mga pagkakamali tayo, hindi niya ika-counted yun. Hindi niya isasama yun pagdating dun sa 2025. Yes. Kakalimutan ng Diyos yan. Kung inihingi natin ng tawad yan. Kasi diba, kailangan ba natin humingi ng tawad bago magsara ang taon? Kailangan. Halimbawa, bago ngayon, mamayang alas 12, magsasara na ang 2024, tama ba? Kailangan Hingi na ng makausap tawad. mo ang Diyos. Kailangan makausap natin ang ating Diyos. Makahingi tayo ng tawad at humingi tayo ng tawad, kapatawaran sa Kanya para doon sa mga nagawa natin pagkukulang, nagawa natin pagkakasala. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. At sa panibagong pagpasok na ito, humiling din tayo sa Diyos na tulungan tayo sa lahat ng ating masasalubong sa panahon ng 2025. Anumang pagsubok yan, tulungan tayo ng Diyos. At higit sa lahat, nawa hindi niya tayo pagkulangin sa mga pagpapala at biyaya. Siyempre, ang sikreto ng pagpapala at biyaya nandun sa pagsunod natin sa kanyang kalooban. So yun lang siguro.